Mga kapatid, ang pinag-aaralan natin nitong mga nakaraan ay patungkol sa karya ng Panginoon. Sino po ditong nakakasubaybay ng ating pinag-aaralan? No? And it's not just about the kingdom, but it's also about the king. No? The center of the kingdom is the king. Amen? And with us, the kings, the colony of the kingdom, no? Sa atin po, umiikot yung istorya at ang sentro ay ang ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa pananampalataya. No? Bakit ba ilang beses na pinag-aaralan yung faith, hindi pa matapos-tapos? Kasi pambihira ang tao, 10 beses na narinig ang faith sa isang buwan, hindi pa rin magkaroon ng matibay na pananampalataya. At itatama natin yung pananampalataya na meron tayo ngayong gabi. Kasi, madalas ang pananampalataya na meron ng isang tao ay base sa kung ano lang nakikita niya at kung ano ang kanyang inaasahan. So, let's all pray. Hallelujah. Father God in heaven, we glorify your name. We thank you. We give you thanks for this opportunity and privilege na pinagkaloob nyo sa bawat isa. Hearing your words tonight, may you use me mightily to deliver your words to your sons and daughters. We deny ourselves. Ang iyong pangalan lamang ang may taas. At nawa ang aming mga maririnig ngayong gabi ay tumimo sa aming mga puso. At may sagawa namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. So, the title of our teaching for tonight is Strong Faith in Stability. You may have a strong faith in just one day because of emotion. Di ba? At dahil mayroon kang nakitang magandang nangyari sa kapwa mo, nagkaroon ka ng strong faith na mangyayari din sa iyo yun. Tama, mali? But the thing is, ang kailangan ng bawat mananampalataya ay magkaroon ng stable or ng stability sa pananampalataya. Mahirap yung ngayon may faith ka, tomorrow wala. Mahirap yung ngayon, malakas faith mo, mamaya mahina. Mahirap yung ngayon, sobrang lakas ang faith mo, tapos next year nag-backslide ka na. Dahil hindi nangyari yung mga inaasahan mo doon sa sobrang strong faith mo. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung mga maraming katanungan sa buhay? May kilala ko na maraming katanungan sa buhay na pilit niyang gustong masagot. Kaya nagkakaroon ng rebellious spirit. Now, these are the mysteries of life. No? There are things in life we can never answer. Do you believe that? Dahil kung lahat ng bagay ay kaya mong sagutin, lahat ng nangyayari sa buhay mo, lahat ng circumstansya at lahat ng problema nangyayari sa buhay mo, ay kaya mong malaman kung anong dahilan, hindi mo kailangan ng Panginoon. And there are things in life we can never explain. Marami tayong mga bagay na hindi kayang sagutin, marami tayong mga bagay, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Di ba? Minsan nga hindi mo maipaliwanag kung gaano kaganda yung girlfriend mo, yung asawa mo. Minsan hindi mo maipaliwanag pag tumitingin ka sa salamin, bakit kung gaano kagwapo. Pambihira, di ba? Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ako kagwapo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako pinagpapala ng Panginoon ng ganito. Di ba yung mga ganon? Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang grabe na yung pagsusumikap ko, pero hindi pa rin ako umaahon sa buhay. I cannot explain. There are things in life we can never change. Yung mga nangyari na at yung mga existing
na hindi na kayang baguhin, huwag na nating baguhin. There are things in life we can never control. We cannot control. Kaya na-frustrate sometimes yung mga mahal natin sa buhay kasi pinipilit nilang baguhin ang bawat isa based on what they know. Right. Amen? Hindi na nga kontrolado ng tao yun eh. Nasa Panginoon ang pagbabago at nasa iyo. Amen? Ang Diyos ang nagpapatigas at nagpapalambot ng puso ng bawat isa. Hindi natin kayang kontrolin yung bagay na yan. Nasasabihin mo sa kanya, magbago ka. At the end of the day, you will be frustrated kasi that person won't change. No? That you cannot control that person sa kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay niya at kung ano ang gusto mong mangyari sa future niya. Yun yung mga misteryo ng buhay na hindi natin kayang makontrol at masagot. No? There are things in life we can never or we cannot stop. Lord, please, don't let it rain. Di ba? Si Joshua, sabi niya, Sun, stand still. Tumigil, hindi gumabi. Ginagawa naman ng bawat Kristiyano yan. Rain, don't pour. Di ba? Huwag kang uulan. Pag umulan, frustrated. Lord, ba't binigo mo ako? There are things in life we cannot control. There are things in life we cannot stop. Kung ano yung nakatakdang mangyari, mangyayari at mangyayari. There are things in life we are not responsible for. Alam mo, even God, pag hindi niya responsibilidad, hindi niya ginagawa. Ano hindi niya responsibilidad? Yung own will or yung free will ng tao. Wala na sa responsibilidad ng Panginoon yon. Hello? Hindi, Pastor. Ang Panginoon na nagkokontrol ng lahat. Kung ganun lang pala, bakit ang dami nagba-backslide? Kung ganun lang pala, bakit tuwing Wednesday, onti tayo? Pero mas marami pa rin to kumpara sa iba. Pero mas onti ito kumpara sa iba. Di ba? Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki. So pagka hindi mo na responsibilidad, huwag mo nang pakailaman. Maraming tao ang pilit pinapasok, ang pilit pinapakailaman yung hindi naman niya responsibilidad. Kaya at the end of the day, frustration. Magsa-self-pity pa. Ang hirap, tinutulungan ko na nga eh. Tinutulungan ko na nga eh. Ako pa masama? Mambihira naman yan, Brad. Nag-o-offer ako ng tulong sa inyo, ayaw nyo? Di wag. Hindi mo responsibilidad yun. May sariling buhay yan. May sariling responsibilidad yan. Di ba? Like for example, meron akong gustong tulungan na couple. Sabi ko, let me check your place, di ba? Para hindi specific. Tignan ko kung baka meron pa akong may tutulong. Pero dahil meron silang sariling responsibilidad, I will let them. Mag-aasa ko once, twice. Pero pagka naramdaman mo na they have their own life at kaya na nila yon, thank God. Kasi God is with them. Praise the Lord kasi God is with them. Tama? Amen? So, wag sasama ang loob mo pagka nireject yung tulong na ino-offer mo because that is not your responsibility. That is none of your business. Di ba? Ikaw andyan ka to offer help. Pagka hindi kailangan, back out. Di ba? Ang Panginoon, pagka hindi niya responsibilidad, hindi niya ginagawa. Amen? There are things in life we cannot exceed. Hanggang dito lang yung knowledge mo, hanggang dito lang yung pananampalataya mo. Believe me,
Walang circumstances na mangyari sa buhay mo more than your faith. Wow. Okay, sige. Maintindihan natin yan mamaya. Kailangan, mga kapatid, alam natin kung hanggang saan yung limitations natin. We must know our limitations. Success in life is when you know what you are responsible of. Diba? Hindi yung parang yung Gatling ni Luffy. 'Di ba? Basta ang daming suntok, no? Kung saan tumama, doon na. 'Di ba? You will feel successful. And you will see that you are successful pag alam mo na kung ano na yung mga responsibilidad mo lang talaga sa buhay. But that's not becoming selfish. We have our social obligation. We have responsibilities with our brethren. Diba? We can offer help to each and every one. Diba? Pero malaman mo kung ano talaga yung responsibilidad mo sa kingdom, it is success. Ano bang responsibilidad mo? Saan ka nag-commit? Diba? Saan mo inilagak ang buhay mo? Saan mo inilagak yung oras mo? Halimbawa sa ministry. Diba? If you know your obligation or your responsibility sa ministry, that is a success. Kasi you will comply on it. Pero pag hindi mo alam responsibilidad mo, sa lahat ng aspeto, alam mo yung jack of all trades, master of none. Yung nandun ka sa lahat, pero hindi ka committed sa isa. Di ba ang hirap? Walang success na mangyayari. Di ba? Sa isang negosyo, hindi ka magiging successful pag hindi ka naging responsable doon sa nininegosyo mo. Tama? Pagka ikaw ay naging reckless or naging irresponsible doon sa pinapatakbo mong negosyo, you will not become successful. Amen? Hindi lang po basta sa kaharian yan. Maging sa secular world, pag hindi ka responsable sa ginagawa mo, you will not become successful. Amen? Amen? Amen. So we must know, what our responsibility and what is not. We got to know what we cannot do. Kung ano yung mga hindi natin kayang gawin, wag na nating ipilit. Before the M63 started, I'm so doubtful. Nagduda ako kasi sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya eh. Parang, this is my limitation. Hanggang lang ako. Hanggang knowledge lang ako sa kotse. No? Hanggang pagkain lang ako, magaling ako magluto. Pag-asawa ko tumitikim. Pero hindi ko lang alam pag kayo ang tumikim kung masarap pa rin. So yun lang yung alam ko eh. So I can share the gospel of God, pero yung pagbabarista, pambihira, malalim na salita yan, mga kapatid. May nakausap ako na cafe. So sabi ko, bro, magkano magagastos kaya pagka nagpatayo ako ng ganitong shop? Ay, hindi po ako nagdi-disclose ng information. Ay, oh. Pero ayaw niyo talaga magbigay ng presyo? Magkano kaya yung ganitong kaya ko kayang yan? Ay, mahirap po to, sir. Kailangan mo mag-seminar ng ganito, ganyan. Though, kailangan naman talaga mag-seminar sa pagiging barista, mag-training, di ba? Para at least knowledgeable ka. No? Para alam mo yung kung ano yung tamang equipment para doon sa kape. Di ba? Pero since hindi naman talaga full-time coffee shop yung aking cafe, ito ay food and beverage. Di ba? Ang ibig sabihin kasi ng cafe, mga kapatid, ay small amount of food and drinks. No? Yung tinitinda. So, ayaw niya mag-disclose. So, paano ba? Nasisiraan na ako ng loob. Bira, wag na lang. Mahirap pala Tapos sabi niya, siguro po, itong pa lang, equipment pa lang, bigyan ko kayo ng idea, mga nasa mahigit 100 na po, ito pa lang po.
Wala pa po yung grinder. Wala pa po yung, naku, dami. Ang dami. Nung una ko nakita, talaga naman, nalulula ako eh. So nakita ko, yung pinsan ko, nagnegosyo din ng cafe sa Laguna. So nagtanong ako, sabi niya, ay naku insan, ganito, ganyan, ganyan. Aba, nagkaroon ako ng lakas ng loob ulit. So inaral ko ngayon mga kapatid. I believe lahat tayo pagka merong ginusto, makukuha. I mean, matututunan mo. Tama? Halimbawa, si Brother Han sa Cebuana. Nung unang salta mo ba dyan, magaling ka na tumingin ng ginto? Hindi, mapepeke ka pa eh. Diba? Pero habang tumatagal, gumagaling ka na. Unang tingin mo pa lang, alam mo ng peke suot ko, di ba? Unang tingin mo pa lang, alam mo na kung tunay yan. Kasi ganun ka nakagaling sa pagtingin ng ginto. No? So ngayon, nung inaaral ko, napakasarap pala magtimpla ng kape. Nakakalibang. Ayos na-enjoy ko na. So habang ginagawa ko siya, kaya ko pala. Pero pag hindi mo talaga kaya, yung mga bagay na ang Diyos lang ang may kaya, huwag mo nang ipilit. Because at the end of the day, you will be frustrated. Amen? Let God be God in your life. Because sometimes, mga kapatid, we tend to be God in our lives. No, yung hindi na natin kayang gawin, ginagawa mo ng diskarte, kaya at the end of the day, sasablay, tapos tatanungin mo, Panginoon, bakit ganito nangyari sa buhay ko? It is because your wrong decision. Kasi hindi na kaya, pero ipinilit mo pa rin. Alam niyo, kung sa tingin ko talaga na hindi kakayanin, hindi ko talaga ipupush yun, yung negosyo na yun, kasi alam kong hindi kakayanin, wag na. Nakita ko, Lord, I believe that you are with me. Kaya ko to. Alam niyo yung mga natikman niyo kanina? That's my first timpla. Masama lasa? Hindi naman. May mga konting adjustment, pero malapit na doon. Sabi nga ni kanina ni Renzo, Kuya Lax, anong gamit mong gatas? Siyempre, expert din yan. Nagtatrabaho sa Mary Grace yan eh. So, alam niya yan. Sarap nung parang lasang Starbucks. Nakumpara pa sa Starbucks ang M63. Ibig sabihin, sa kahit pa paano, no, unang timpla pa lang yun. Paano pag pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima ko ng timpla yan? Di ba? So, hallelujah. Let God be God in my life. Gagawin ko kung ano yung kaya ko. Gagawin ng Diyos kung ano yung kalooban niya. Pero pag hindi na talaga kaya, huwag ipilit. No? There are things only God can do. There are things only God knows. Whether it is good or bad, only God knows. Pastor, kasi kailangan natin doon sa lugar namin, o kailangan namin doon sa lugar namin yung yung merong yung may extraordinary powers. Kasi yung mga tao doon hindi naniniwala pag walang milagro nangyayari. Tama ba 'yon? Tama, mali? Kailangan namin doon healing and deliverance. O dahil sa pangangailangan mo ng healing and deliverance, o lahat ng tao tuloy nagkasakit. Di ba? Kasi you are asking for a power na hindi mo naman kailangan. Kaya ngayon, ang nangyari, magkakaroon ng circumstansya sa buhay mo, nakakailanganin mo talaga yon. Kasi yun ang ginugusto mo eh. Law of attraction. Gusto mo ng healing and deliverance? O yan. Wala naman kailangan ng healing and deliverance. Hindi naman masyado kailangan ng healing and deliverance. Deliver ng demonyo. Lagi bang may demonyo sa paligid? Puro ka demonyo na nasa isip. Lahat ba ng tao na sa paligid mo, puro may sakit? At kailangan lagi ng healing? Hindi nyo ba alam na pagka ikaw ay pumasok sa kaharian ng Panginoon, ang healing and deliverance, prosperity, at saka intercession, lahat ng mga bagay na yan, kasama sa kaharian ng Panginoon. So kung ano man ang mangyari, whether it is good or bad, only God knows. Because He is God. And we are just gods. There's a huge difference between God and gods. No, there are things in life that only God understand. Meron siyang mga bagay na hindi sinishare sa atin. Meron siyang mga bagay na hindi niya na pinapaalam sa atin, nananatiling misteryo. No? Meron ba talagang higante 2,000 years ago?
Or 1,000 years ago? May dinosaurs ba talaga? Ano itsura ng ganito, ganyan? Lumilipad ba talaga yung gano'n? Dami nating mga katanungan at marami tayong mga problema or mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan but only God understands. Amen po ba? Alam nyo, yung yung sila ay nasa bangka, di ba? Umulan na malakas. Yung mga disipulo niya, naratel, nataranta na. Kasi lulubog tayo dito. Rabbi! Alam mo, sabi ng Panginoon doon, pwede naman niyang hindi na paratingin yung ulan eh. He is in control. Amen? The Lord is in control. Pwede naman niyang wag nang paratingin yung storm doon, but He set it up. Why? To test the faith of those disciples. Yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, even you are doing the right decision, may mga problema dumarating sa'yo, to test your faith. God allows things to happen to test our faith. He didn't deliver those problems, but He allows it to happen. Iba yung ibinigay at saka pinahintulutan. Baka isipin nyo, napakasama naman ng ating Panginoon, binibigyan kami ng problema na ganito, nananahimik akong tao. Di ba? Naintindihan po natin? Well, there are things in life, no, only God can explain. Hindi mo ma-explain, don't worry, God can explain. Google ka pa ng maraming oras pa sa quiet time mo, and God will reveal things to you. That's the purpose, and that's the beauty of having a relationship, an intimate relationship with the Lord. Kasi yung mga bagay na hindi mo ma-explain, He will reveal it to you through the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Alam mo, yung mga bagay na yan, baliwala. Yung mga explanation, yung mga kasagutan, yung mga extraordinary powers, yung mga bagay na hindi mo naman na kailangan at hindi mo naman na talaga sakop, walang bilang sa Panginoon yan. Ang kailangan at gusto ng Panginoon ay matibay at malakas na pananampalataya. What God wants is a strong faith and instability. Amen? Your faith is only as strong, tanda natin mga kapatid, your faith is only as strong as the test you survive. Kung ano lang yung kaya mong lampasan, yan lang ang ipahihintulutan ng Panginoon na pagdaanan mo. Naintindihan natin? Kaya walang pwede magsabi sa atin na napakalit ang problema mo, pambira sa akin, sisiw lang yan. Wala tayong pwedeng pagmalaki mga kapatid. Dahil kung ano yung dumarating sa'yo, ibig sabihin, ganun lang kataas o kaliit ang pananampalataya mo. Amen! Halimbawa, ito, ang problema niya lang pamasahe. Ikaw ang pinoproblema mo na yung kikinikita na ng negosyo mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, pamasahe lang, pambihira. Nung araw, gabi na. Di ba? Nung araw, naglalakad lang kami mula Marikina hanggang San Mateo. That is your faith. Kaya nga mga kapatid, pag ganon ang naging perception natin, wala ni isa sa atin ang magmamalaki na, ang bira, lit ng pananampalataya mo, boy. Ibig sabihin, hindi mo pa kaya magpausog ng bundok? Seriously? Literally, pauusogin mo yung bundok dito. Alam mo, meron nga ako narinig eh. Talagang napausog niya yung bundok. Dito sa land, dito sa barangay San Jose. Diyan sa ano bang street diyan? Basta diyan 'yon, sa likod natin. Dito lang. Testimony niya, no? Napausog niya, napalipat niya yung bundok doon sa simbahan niya. Oh, praise the Lord, no? Bakit? Ano ba yung mga kinakailangan natin para makapagtayo ng structure? Di ba aggregates galing sa bundok? Pananampalataya niya makapagtayo ng simbahan na hindi siya naglalabas dahil wala siyang pera pang patayo.
Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang gusto ng bawat isa, yung bread and fish mula kay Jesus Christ. So ito na, bubuksan na natin ang ating mga kaisipan. The question is, what is your motivation? No? Ang tanong, ano ang motivasyon mo? Tagalog, di ba? Ano ang motivation mo sa pananampalataya mo? Anong drive mo sa pananampalataya na meron ka ngayon? Anong motibo mo sa pananampalataya na meron ka ngayon? Tatanong ako. This is a question and answer portion. Tanongin natin yung unang nakita ko nakatingin sa akin at saka nakangiti. Princess, anong motivation mo sa pananampalataya mo sa Panginoon? Si Brother Ems tuloy. Sister Ems, ano ang motivation mo sa pananampalataya mo sa Panginoon? Hallelujah. That's a good motivation. Si Brother AJ, ano motivation mo sa pananampalataya mo sa Panginoon? Mga pangako, kanta yun ah. Si Brother Daniel, ano motivation mo sa pagsunod mo sa Panginoon, pananampalataya mo sa Kanya? Salvation. Oh, praise the Lord. Grabe. Remember, our motivation will be tested. No? Kung anong pananampalataya mo sa Panginoon, your motive will be tested. Pansinin nyo, laging doon area kayo tinetest. Doon sa motive nyo, sa faith nyo sa Panginoon. Hello? Nakakita na ba kayo? Nakaranas na ba kayo? Wala namang connection sa pananampalataya nyo, yung testing. Pero nangyayari? Hindi. Kasi walang bilang sa iyo yun. Yung faith mo matibay pa rin kasi pambihira, wala sa motibo ko yan. Bakit ako sumusunod sa Panginoon? Halimbawa, ang motibo natin kaya tayo sumusunod sa Panginoon is this. John chapter 6 verse 22 to 35. Basahin natin ito mga kapatid. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but they had gone away alone. Oh, wala daw si Jesus doon, no? So then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread, after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus, not his disciples, were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. Hinahanap nila si Jesus. Bakit kaya? Does anybody here seeking for Jesus? Sino po dito ang hindi nagsisik kay Jesus? Lahat tayo, hinahanap natin si Jesus. Hinahanap natin ang presensya ng Panginoon. Amen? We are longing for His presence. Di ba? We believe for more. Hello? Tingnan niyo mabuti. Alam niyo bang kwento na to? Ha? So, when they found him on the other side of the lake or sea, they asked him, Rabbi, when did you get here? Andito ka pala? Sumagot si Jesus. Next. Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Nabusog kasi kayo eh. Nakakain kayo ng tinapay at saka ng isda. Kaya nyo ako hinahanap. Hello? Nandyan ba kayo? Sige. I-block out mo muna yan. Alam mo mga kapatid, this is the problem. Our motivation will be tested. Kaya nila hinahanap si Jesus because nabusog sila. Some or majority of the Christians hinahanap si Jesus because God will provide. Pagka tinamaan kayo, sumagot kayo ng Amen. Most of the Christians, they are looking for Jesus, they are following Jesus because of what Jesus can give to them. Pambira. Kaya pala sumusunod kayo kay Jesus kasi gusto mo ng healing and deliverance. Kaya pala sumusunod kayo kay Jesus kasi gusto mo ng prosperity lang. Ano sabi? Next verse. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. Lahat ng bagay
temporary. Walang permanente. Yung pagkain, nabubulok. Yung pagkain, pag kinain mo, ilalabas mo rin. Tama, mali. Anong nararamdaman nyo sa tuwing tayo ay nagko-communion? Do it in remembrance of me. Ibig sabihin, we are eating the flesh and blood of Jesus. Not just the loaf and the fish. Wow. Andyan ba kayo? Wag natin ilagak ang pananampalataya natin sa mga bagay na kayang ibigay lang ng Panginoon. Halimbawa, you are at alam nyo, ito yung critical. Pag inumpisahan mo ang Word of God, no? Dahil gusto mong you're sharing the gospel, inumpisahan mo sa puro pangako ng Panginoon. Dahil ang pananampalataya niya, itatanim niya doon sa pangako ng Panginoon at hindi sa buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan nyo Pero yung sinabi ni AJ, pangako ng Panginoon, ano ba yung mga pangako ng Panginoon? Eternal life. Very safe yung sagot ni AJ, di ba? Nasaan yung pananampalataya mo? Sa mga pangako ng Panginoon. Di ba? Safe yun. Nananampalataya lang ba tayo sa Panginoon kasi He is blessing us? Kanina, we are declaring the prosperity or the victory of our businesses. Tapos ngayon, well, it's not contradicting. Itinatama lang po natin ang ating pananampalataya. Kasi pag doon ka na lang umaasa sa mga kayang ibigay ng Panginoon sa buhay mo, maalagihay ka. Dahil ang lahat ng bagay pwedeng mawala in an instant. You can be a millionaire today, but tomorrow, mawawala lahat. Pwede hindi. Imposible ba yon? Maaring ngayon, nagdadrive ka ng Ang yakapin natin ay ang galing sa Panginoon. Mismong siya ang kainin natin, ang kunin natin. Diba? God allows it. Pinahintulutan ng Panginoon na makuha mo yan kasi inuuna mong panampalatayaan yung buhay na walang hanggan. Nakukuha ba natin? In-embrace mo mismo yung principle niya eh. Siya mismo yung niyakap mo, hindi yung mga bagay na kaya niyang ibigay. Diba? Ano sabi? Do not work for food that spoils. Huwag lang dun sa mga bagay na temporary. That's the problem. People follow God just for the blessings. Pagka merong kaunting suffering, pag merong kaunting pagtitiis, umaayaw. Pinipili lang yung mga bagay na gusto nilang maranasan sa pagsunod sa Panginoon. You know what the greatest work is para sa ating mga tao? Para sa ating mga Kristiyano? Ang pinakamatindi na pwede natin gawin is belief. Or, ilagay dyan. Belief, no? Or, pisitis. Alam niyo yung pisitis? Yun yung Greek word ng faith or Hebrews. No? I mean, ng belief. Na malapit siya sa salitang faith. Di ba? So nakita natin, kanina yung kinakanta natin, nothing is impossible. Tama, mali? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Walang imposible. Pero nagiging imposible ang mga bagay kasi nililimitahan natin ang paniniwala natin sa Kanya. If your testing is big, ibig sabihin yun ang tingin ng Diyos sa'yo. Kung sino yung mapagkakatiwalaan sa maliit, siya mapagkakatiwalaan din sa mas malaki pang bagay. Pagka yung testing ng Panginoon, yung testing na dumarating sa'yo na pinahihintulutan ng Panginoon, ay ganito palang kaliit, ibig sabihin ganun palang kaliit ang pananampalataya mo. Nandun ka palang dun sa material things, kaya dun ka palang tinitesting. Pero pag sobrang laki na ng testing na natatanggap mo, ibig sabihin ganyan nakalaki ang tingin ng Diyos sa'yo. Kaya huwag kayong malumbay, huwag kayong malungkot, praise the Lord. 'Di ba? Huwag kayong mababahala. Huwag tayong sasamaan ng loob pagka mas mabigat yung nararamdaman mo or nararanasan mong pagsubok kaysa doon sa iba. This is the catch
pag malaki yung pagsubok na nararanasan mo, pag pagrabe ng pagrabe, ibig sabihin palaki ng palaki ang tingin sa'yo ng Diyos. Alam nyo lahat ng story ni Job, di ba? Saan siya inumpisahan? Possessions. Di ba? Maliit, ibig sabihin, maliit lang pala yung possessions. Amen? Napakadali nun eh. Kayang-kayang mangyari sa buhay mo pagka inalaw ng Diyos, mangyari sa buhay mo na ikaw ay pagpalain, mangyayari yan. Pero pag hindi pa kalooban ng Diyos, hindi pa pwede. Laging ina-example. Pag yung anak mo, 7 years old pa lang, o halimbawa si Briel, di ba, alam mo, tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay nasa loob ng kaharian. So, ibig sabihin, lahat ng benefit ng kingdom, we will experience. Amen? Hallelujah. Ang yaman ng tatay mo, halimbawa, ang yaman ng tatay mo, yung tipong ang CR nyo kasi laki nito. Di ba? CR pa lang yun. Ganun kayaman tatay mo. 5 years old ka, humingi ka ng kotse, bibigay ba sa'yo? Hindi pa. Bakit? Because your father is protecting you. Bakit pag lasing, sinasabi, huwag kayong mag-drive? Hindi lang po magulang natin nagsasabi niyan. Pati yung gobyerno sinasabi, don't drink and drive. Naintindihan po natin? Nakita niyo kung gaano kalala yung nangyari nung nakaraan sa Masinag? No? Those are our common friends. No, sa car group namin sa Civic EK. Grabe, no? Yung isa hindi pinayagan ng magulang, tumakas. Hindi na pinayagan ng magulang, tumakas pa. That happens. 'Di ba? Naintindihan natin? Kung ano yung pananampalataya mo, doon ka lang imi-meet ng Panginoon. Kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung pananampalataya mo, God will meet you there. Kasi He wants you to grow. Amen? Hallelujah. Tingnan nyo John chapter 6 verse 53. Tingnan natin ito mabuti. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life. Unless you shift your faith or your motive from material things to eternal things, you will have no life. Dapat pala ang pananampalataya natin ay nasa Panginoong Hesus lamang at hindi sa mga bagay dito sa mundo. Dahil ang mundo may katapusan. Sino dito yung pag nagba-birthday pababa yung edad? Wala. Lahat tayo tumatanda. Dumarating tayo sa papalapit na katapusan. Diba? Ako, yung edad ko, ganun. Di ba, si Kuya Pao, si Pastor Pao, ganyan na edad niya. Kayo, ganyan ang edad nyo. Pero darating ang panahon, kayong mga kabataan, makikita nyo yung sarili nyo, nasa ganitong edad na rin kayo. Dahil minsan isang araw, ganyan din ako nakaupo. Tapos tinitingnan ko yung nagtuturo, tanda na nito Di ba? Nakuha natin? So lahat ng bagay temporary. Huwag kayong masyadong maging masaya sa kung anong nare-receive nyo. Maging masaya kayo, sabi ng Panginoon, dahil ang buhay nyo ay nakatala na sa aklat ng buhay. Amen? Huwag kayong malulungkot pag kami nawawala sa inyo, pagka merong nawawalang mga bagay sa buhay natin. Dahil it is meant to happen. Di ba? Pagka dun pa lang, na bumibigay na tayo, ibig sabihin, napakaliit na pala lang pananampalataya natin sa Panginoon. Hello? Amen po ba? He said, drink me. No? Hindi lang basta yung mga natatanggap natin. Him alone. Him Himself. No? Kaya nga pag nagko-communion tayo, drink it in remembrance of me. Sabi niya Kaya napakahalaga ng communion sa tuwing tayo nagtitipon-tipon para ma-remind at mapaalalahanan ng bawat isa that we are living our life
for God, for the King, and not for this world. Hello? Amen? Tingnan nyo, pag walang communion, tapos puro salita lang ng Diyos, puro praise and worship lang yung ginagawa natin sa church. Kaso ang problema, sa communion, hindi natin naiintindihan yung communion. Di ba? Ang lagi na lang nasasabi, pagka nakumakain ng communion, comment, ay, alutong ngayon ah. Ay, makunat-kunat ah. Pambihira yung wine, medyo matabang. Ano ba to? Grapes? Di ba? You are not reminding yourself for the body and blood of Christ. Di ba? As after communion, sasabihan mo yung usher, bro, medyo makunat ah. Baka pwede yung ano. Di ba? Nagmamatter ba yun? Hallelujah. Lahat mawawala, no? God hindi niya gusto yung mga taong ang gusto lang ay yung isda at yung tinapay. Ang gusto ng Panginoon ay yung gusto, yung siya mismo. Amen. At nang sa ganun, magkaroon tayo ng matibay at stable ng pananampalataya. Na kahit anong mangyari, alam mo, ready ako eh. Not being conceited. Pero nung pinag-aaralan ko to, inihanda ko na yung sarili ko kung sakaling malugi agad yung 633, yung M633 Cafe. Diba? So be it, that's the will of God. Basta ako ginawa ko yung trabaho ko, diba? Naging faithful ako kung anong meron ako, papalaguin ko yun, pero kung hindi will ng Panginoon, so be it. Amen? Basta ang pananampalataya ko, nasa Panginoon lang. Amen? Amen po ba? Wag nyo rin pansinin yung mga tao nagpe-persecute sa inyo. Dahil yung mga tao nagpe-persecute sa inyo, pag sinasabi, grabe naman yung pananampalataya mo, grabe ka naman nakafocus sa Panginoon. Kasi yung mga nagpe-persecute sa inyo, wala silang Diyos na matatakbuhan pag sila ay nalumbay. Pero tayo, may Diyos na matatakbuhan kahit anong mangyari sa buhay. Diba? Maawa nga kayo doon sa mga nagpe-persecute sa inyo kasi they don't understand life. Amen? So, I will close in this. Alam niyo mga kapatid, ito conclusion na to. Itong simbahan na ito, walang pwede magmalaki. Pag sinabi ko, halimbawa, walang mangyari dyan sa simbahan na yan pag hindi ako umattend. Sino may sabi? Ang simbahan na ito, Diyos ang nagpapatakbo. Kung sakaling umalis ka at iniisip mo na matitigil o mawawalang kwenta o papangit yung sistema ng simbahan o papangit yung congregation ng simbahan kasi wala nang tumatalon hanggang ceiling, nagkakamali ka. Sige, umalis ka. After 1 month, magugulat ka, nagpapatuloy pa rin ang simbahan. Amen? So whatever stops you is the strength of your faith. Amen? Dahil nandito tayo mga kapatid, not because of our seatmates, but because of what God gave us to do. Amen? Sino po ditong nakakapasok na sa loob ng kingdom? Sino dito yung nagkakaroon na ng matibay na pananampalataya sa Panginoon? Yung stable. Practicein natin. Sabi, practice makes permanent. Sa mundo, walang permanente. Pero, yung pananampalataya natin pwede maging permanente at maging malakas. Hello? Sabi, whatever you ask in my name, it will be given to you. Kaya yung sickness and disease, let's rebuke it. No? Yung mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw mo na buhay, yung mga pangangailangan mo sa buhay mo, declare it and it will be given to you. Hindi mo na kailangan yung ano ka pa, yung sobrang dami mong movements, tapos pag ka pa dyan, tapos magmakaawa ka. Hindi mo kailangan magmakaawa sa tatay mo, dahil tatay mo nga eh. Pag alam niyang kailangan mo, at talagang kailangan mo na, ibibigay niya sa'yo. Minsan pagka sobrang ready ka na, even your wants will be given. Pagka hindi pa binibigay yung mga gusto mo lang at puro pangangailangan pa lang ang binibigay niya sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa ready sa wants. Nandito ka pa lang sa needs. Hello? Di ba ang estudyante, anong binibigay? Needs pa lang. Baon, di ba? Yung mga clothing. Pero pagka ready na ang isang tao,
Even the ones na ibibigay. Hello? So hindi mo na pala kailangan na sobrang maglupasay para lang makuha ang iyong gusto. Dahil mabibigay sa yan, makukuha mo yan pag ready ka na at alam ng Panginoon yan. Hindi niya ibibigay sa iyo yan pag alam niya mapapahamak ka. Amen? Hallelujah. Sino po dito nagpapasalamat kasi meron siyang guidance na nakukuha sa Panginoon? Hallelujah. May natutunan po ba? Maaari po bang lahat tayo magsitayo at tayo ay manalangin? Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon at pagpapalang binibigay niyo sa amin. At higit sa lahat, sa buhay na ibinibigay niyo sa bawat isa. Lord, thank you for the eternal life, for your flesh and blood na ipinagkaloob sa amin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay inilalagak namin sa inyo lamang, O Diyos, at hindi sa mga bagay na meron dito sa mundo na ito. Truly, God, we know that you hold the eternal life, O God. Lord, we declare victory in this church, in the life of each and every one of us here in this church. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.